Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa oras na ito ay meron po tayong maririnig na salita ng Diyos. Pero bago ang lahat ay tayo muna ay manalangin. Ama na nasa langit, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. With the power of the Holy Spirit, we thank you so much. We welcome your presence, Holy Spirit, in this place. Patuloy mo po na i-encourage, patuloy mo palakasin ang buhay po ng mga anak mo. Kaya mo po na ang salita mo na kanilang maririnig ay magpatibay sa kanila pong paglilingkod. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Brothers and sisters in the Lord, sunod-sunod po yung bagyo. Sunod-sunod po yung ganitong sitwasyon na hindi natin gusto, pero hindi wala tayong magawa dahil sa atin pong sitwasyon, sa atin pong panahon. Minsan, ganoon din sa atin paglilingkod sa Lord. Ganoon din po yung atin pong lakbayin sa Panginoon. Minsan may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, hindi talaga natin gusto. Minsan, sunod-sunod pa. Maaari nga lang sana isa lang, tapos pagkatapos ay saka na lang. Medyo matagal naman sana. Kaya lang minsan sunod-sunod. Sunod-sunod yung ating pong pinagdadaanan sa buhay na hindi natin siya ini-expect kung minsan na dumating. Kaya ayan nyo yung salita ng Diyos ngayon na atin pong maririnig ay makapagpalakas sa atin pong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Upang patuloy tayong maggawin ang kanyang kalooban, patuloy tayong maglakbay hanggang matapos natin po ang umaabot natin, ang destinasyon natin. Ako, ikaw, lahat po tayo ay meron pong lakbayin. At lahat din po tayo ay meron pong bagyo, pagsubok sa buhay. Kagaya po ng nangyari sa buhay ng mga alagad. Sa Mark chapter 4, 35 hanggang 41 ay mababasa natin dito na yung kalagayan ng mga alagad ay grabe, no? Sabi niya dito sa 37, sabi niya, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. So, malakas na bagyo. So dahil sa malakas na bagyo ay lumakas din po yung alon. At yung kanila pong bangka ay halos mapuno na, halos lumubog na. Sa buhay natin, mga anak ng Diyos, minsan, ganito rin. Sa ating pong paglalakbay ay minsan, yung pagsubok na dumarating sa atin ay halos lulubog na tayo. Nawawalan na tayo ng lakas, nawawalan na tayo ng pag-asa. Pero isa lang ang alam ko. Sa kabila ng pagsubok sa buhay, sa kabila ng ating pong pinagdadaanan sa buhay, na pangit na sitwasyon, kailanman hindi ka tayo pababayaan ng Diyos. Palagi mong isipin, palagi nating isipin, palagi nating sabihin, ideklara na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan ng Diyos kailanman. Yes,
At tayo daranas ng pagsubok sa buhay. Kagaya nila. Sinasalubong nila ang malakas na hangin kasi may bagyo. At ganoon din sa ating buhay. Pero kailanman hindi magbabago ang salita ng Diyos. Hindi magbabago ang katotohanan ng kanyang sinabi. Hindi magbabago ang kanyang pinangako sa ating mga buhay. Minsan ganito rin tayo, no? Akala natin parang iniwan na tayo ng Diyos. Kasi sabi niya dito sa 38, sabi nila ng mga lagad, dahil parang si Jesus, parang wala lang sa kanya. No? Alam naman niya na grabe na yung pagbagyo. Alam niya. Walang malilihim sa kanya. At naniniwala ko na nararamdaman din niya. Pero bakit hindi siya nagpapanik? Dahil lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Kaya sabi niya dito, sabi ng mga halagad sa kanya, sabi nila, baliwala ba sa iyo o sa inyo kung mapahama kami? Ganun din tayo minsan. Tatanong tayo, Lord, talaga bang nandyan ka? Lord, talaga bang nakikita mo yung aming sitwasyon? Talaga bang makapangyarihan ka? Alam nyo, mga anak ng Diyos, pakiramdam lang natin yun. Pakiramdam lang natin na parang iniwan tayo ng Diyos, parang baliwala lang sa Kanya yung ating pinagdadaanan, yung ating sitwasyon. Na sa totoo lang hindi. Kasi pakiramdam lang natin yun. Kasi ang nakikita natin, hindi yung pangako ng Diyos. Kasi ang nakikita natin, hindi yung salita ng Diyos. Ang nakikita natin yung pagsubok, yung bagyo na atin pong sinasalubong o pinagdadaanan sa buhay. Kaya, brothers and sisters, kung isa ka man ngayon na nakakarinig ng salita ng Diyos ngayon at nadidismaya ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon, nadidismaya ka na hindi mo na, parang hindi mo na gustong ituloy yung paglakbay mo. Ang salita ng Panginoon na ito, I want to encourage you na yan ay pakiramdam lang natin. Matatapos din yan. Ang mahalaga dito ay ito eh. Ang sabi ni Jesus, hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Actually, hindi ito condemnation. Hindi ito sukatan o sinusukat. Kundi ito ay encouragement sa atin. Nakaano man po yung ating pinagdadaanan. Sinabi niya ito upang palakihin natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Na lalo nating palakihin, patatagin ang ating pagtitiwala sa Kanya sa panahon ng bagyo. Sa panahon ng sitwasyon natin sitwasyon na hindi maganda na dumarating sa buhay natin. Bakit? Kasi kung lalo tayong hihinto, kapag tayo ay nasubok, kapag dumating ang bagyo sa buhay natin, ay lalo tayong hihinto, lalo tayong mahihirapan. Kaya sinasabi ni Jesus, kapag mayroon po pong bagyo sa buhay natin, pagsubok sa buhay natin, ay magkaroon tayo ng lalong pagtitiwala, malaking pagtitiwala sa Kanya. Kaya niyang patigilin. Sabi niya dito, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Sabi niya, tigil! At sinabi niya sa lawa, tumahimik ka! Tumigil ang hangin at tumahimik ang lawa.
ay yung mga bagay, yung mga sitwasyon, nagsubok sa buhay, na nagpapalubog sa atin pong pananampalataya, naghihinto ng ating paglakbay, walang iba magpapatigil nito, magpapatahimik nito, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya imbis na ikaw ay magduda sa Kanya, imbis na mawalan yung tiwala mo sa Kanya, lalo mong palakihin ang pagtitiwala mo sa Kanya. Dahil sa Kanya, lahat ng bagay ay walang imposible sa Kanya. Lahat ng bagay ay kaya niyang patigilin. Kaya niyang patahimikin. Ang ibig lang niya ay magtiwala tayo sa Kanya. At lalong palakihin natin ang pagtitiwala natin sa Kanya sa time ng pagsubok o dumaranas tayo ng pagsubok sa buhay. At kapag dumating ang pagsubok sa buhay, imbis na tayo ay mag-alala, mag-alinlangan sa pangako niya, takbo tayo sa Kanya. Lapit tayo sa Kanya. Ay gaya ng ginawa ng mga alagad. Actually, ito ay example natin para sa atin. Upang sa ganon, ay matapos natin ang lakbayin. Upang makarating tayo sa destinasyon natin. Ang ginawa nila ay tumakbo sila kay Jesus. Hindi sila lumayo kay Jesus. Lumapit sila kay Jesus, hindi sila lumayo kay Jesus. Kaya brothers and sisters, ano man po ang pinagdadaanan natin, hindi man tayo pare-parehas ang pinagdadaanan. Pero lahat tayo ay may lakbayin. Kailangan tapusin. Huwag tayong titigil sa gitna. Huwag tayong titigil dahil mayroong bagyong parating. Kundi lahat tayong magtiwala sa Diyos. Na yung bagyo na yan, ay kaya niyang patigilin. Sa oras na ito, let us pray. Father God in heaven, we thank you. Marami pong salamat sa iyong salita na amin po narinig sa oras na ito. Marami pong salamat dahil ang katotohanan ng iyong salita ay hindi magbabago kailanman. Magbago man ang panahon at sitwasyon, ang salita mo ay hindi magbabago. Ang pangako mo ay hindi magbabago. Marami pong salamat dahil kahit anuman pong panahon ay andyan ka. Ingatan mo kami. Dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Kaya maraming pong salamat. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.